Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 1 to 4, sabi po nating Panginoon, "Now the Palestinians gathered their armies for battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and they camped between Soko and Azekah in Ephes-Dammim. Saul and the men of Israel were gathered and camped in the valley of Elah and drew up in battle array to encounter the Philistines." Verse 3, "The Philistines stood on the mountain on one side, while Israel stood on the mountain on the other side, with the valley between them." And then verse 4, "Then a champion came out from the armies of the Philistines, named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span." So basbasan po ng Diyos ang mga talatang ating mga nabasa. Tayo po'y makakaupo na. Ayan, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, baka gusto po ninyo English. Ayan, so pagpasensyahan nyo na po, medyo may kaba pa po. Naniniwala ako sa lahat po ng tumatayo, meron po talagang kaba. Amen? Kasi ang mga tumatayo po dito, ang confidence ay nagmumula po sa ating Panginoon. Ayan, so sa hindi po pagtatagal ang pamagat po ng ating pag-uusapan, sa araw na ito ay pinamagatan po Challenge Accepted. Ayan, so sa pag-uumpisa po mga kapatid, sino po ang nakakakilala sa taong ito? Paki-post? Ayan, sino po nakakakilala? Ayan, medyo latest po yan, no? Meron na pong pangalan na nakalagay, Carlos Yulo. So pag naririnig ang Carlos Yulo, yung ganyang aurahan, ganyang picture, ang pumapasok sa bawat isipan natin, Olympics. Ayan, so mga nakalipas na araw, medyo nag-trend ang story or yung journey po ni Carlos Yulo. Ayan, so kilala po ba natin? Nakikita sa Facebook. Diba? May mga memes pa, may mga ibang mga istorya. O baka hindi si Carlos Yulo ang kilala nyo po. Baka kilala nyo si Chloe. Sino po si Chloe? Yung girlfriend ni Carlos Yulo. Ayan. So sa hindi po pagtatagal, alam naman po natin na si Carlos Yulo ay nakatanggap po ng 2 medalya. Hindi lang po basta medal, kundi 2 gold medals. Na kung saan po mga kapatid, bago niya ma-meet yung medal na yon, marami po siyang pinagdaanan. Marami pong mga challenges na kanyang tinanggap bago niya makuha yung 2 medal na yun. Amen po ba? So siguro, for sure, hindi lang siguro, for sure, andiyan yung matinding training at iba't ibang equipment sa pagdating sa mga sa kanyang porte, ang kanyang pinagdaanan, inensayuhan, hanggang sa ma-meet niya yung tinatawag po na 2 gold medal. Na kung saan po mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng ilang listahan na kung ano-ano po yung ilan na naging challenge or challenges po ni Carlos Yulo. So nandiyan po yung parallel bars. So ayan po, siguro alam nyo naman na po, ayan, nakita nyo naman po yung picture, parallel bars. And then meron pong horizontal bars, pommel horse, and steel rings. Ayan. Pero hindi ko po sinama dyan yung 2 kategory na kung saan yun yung napanalunan niya ng mga gold medals. So ngayon, question po para po sa lahat. Ano pong kategory nanalo si Carlos Yulo? Meron po ba na makakapagsabi sa akin kung ano po yung 2 na category ni Carlos Yulo na napanalunan po niya? Ano yung category no sinalihan niya sa Olympics na nanalo po siya ng gold medal? Sige po, si Sir Jean. Gymnastic. Yan, isa po yan. At meron pa pong isa. So, ang napanalunan po ni Carlos Yulo ay gymnastic floor and vault. And sa na-research ko po ito sabi po, Philippine artistic gymnast Carlos Yulo became only the country's second athlete in its history to bag an Olympic gold, scoring 2 medals in the men's gymnastic floor and vault categories at the 2024 Paris Games.
games. So, ayan, so nanalo. Congratulations. Ayan. So, ang gusto ko lang parating po, dapat ano tayo, no? Sa mga current events po natin, medyo kailangan nakakapanood po tayo. Alam po natin mga nangyayari sa mundo po natin, di ba? Gusto na Lord, aware tayo sa paligid po natin. Pero katulad nga po nung ating pinag-uusapan, challenge accepted. Ako po naniniwala, ito po ay ginawa ni Carlos Yulo. Siguro nakita nyo na po si Carlos Yulo, alam nyo na po yung height ni Carlos Yulo. Kung siguro, kung nakita nyo po yung ilan sa mga pictures sa Facebook, meron siyang nakasama na 6 feet. 6 feet tapos siya, sobra talaga. Napakaliit lang ni Carlos Yulo. Pero yung mga equipments sa kanyang mga categories, parang mas mataas pa kaysa sa kanya. Pero nakita natin yung attitude doon ni Carlos Yulo na inaccept niya lang yung challenge na yun. Pero para mas malinawan po tayo, ano po ba ang ibig sabihin ng challenge accepted? Sabi po dito, challenge accepted is an expression used to indicate that the speaker is willing to attempt completing a difficult task. Ako po naniniwala, bawat isa sa atin, may mga challenges po tayo. At hindi lang po yan basta marami, kung hindi talagang mga nakapila ang challenges po ng bawat isa sa atin. Iba't iba man po, pero sobra at mga nakapila po yan. Amen po ba? Ang kailangan naman po natin gawin, kung ano yung ginawa ni Carlos Yulo, kaya niya nakuha yung 2 gold medal na yan, kailangan din natin gawin. Natanggapin po natin yung mga challenges na po yan. Bakit? Meron pong isang quotation, share ko po sa inyo, sabi po dito, challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. Di ba? Once na napagtagumpayan mo yung mga challenges na yun, parang nagkakaroon ng kahulugan, nagkakaroon ng value ang buhay po natin. Kasi pag napagtagumpayan mo to, parang kagaya ni Marquilo, parang meron kang maipagmamalaki. Di ba? Nakuha ko to. Napagtagumpayan ko to. Kasi yun yung naniniwala rin po ako na gusto ng Lord sa bawat isa sa atin. Na makuha at mapagtagumpayan po natin yung mga challenges po natin. Nakatulad na rin po nung nangyari nung panahon po ng tao na pag-uusapan po natin ngayon. Kanina nabanggit po ang salitang Goliath. For sure, kilala nyo na kung sinong karakter ang pag-uusapan natin. Sino po? Si David. Yan. Huwag kayong mag-alala, walang premyo po yun. Okay. Balikan ko lang po yung verse po natin. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 1 to 4, now the Philistines gathered their armies to battle, and they were gathered at Soko, which belongs to Judah, and they camped between Soko, Azekah, and Ephes-Dammim. In summarize po, dun po sa binasa po natin, so nagkaroon po ng battle or ng challenge ang dalawang kupunan. Kupunan talaga, tournament talaga, no? So may dalawang kampo na magkakaroon ng labanan na kung saan kabila Israelita, kabila Pilisteo, na kung saan po mga kapatid na pambato ng mga Pilisteo, ang baon niya or ang kanilang pambato ay si Goliath. Na kung saan, sabi nga po sa verse 4, then a champion came out from the armies of the Philistines named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and a span. O sige, para hindi naman masayang. Okay? Ilang feet yung 6 cubits and a span? Sa feet inches, ano siya? Anong conversion niya? 9 feet, 9 inches. Congratulations, Tigwen. Ayan. So, kung may makikita tayong tao na 9 feet ang taas, 9'9" ang taas, at kaharapin mo, sipin mo, Kuya Nico, basketball, 1-on-1 kayo, nung taong yun, ang height 9'9". Lalaruin mo pa ba siya? Di ba? Kung ikaw lang, kung tayo lang,
Di ba? Sige na, sa'yo na ang panalo, sa'yo na yung gold medal. Ayoko na, uwi na ako. Amen po ba? Pero, ako po naniniwala, ang kalaban or ang mga kaaway na nakapaligid sa atin, next slide, Ate Gwen, the enemy will always have their Goliaths against us. Yung mga challenges natin, yan yung mga Goliath ng buhay natin na laging nandiyan, laging ibinibigay ng kaaway sa bawat isa sa atin. Pero ako po naniniwala, pagdating naman sa Diyos, but sa ating Panginoon, sabi, but our God will never run out of Davids on His side. Sino po ang mga David dito? Magsabi ng Amen! Lahat po tayo yung mga David na yan na lalaban sa mga Goliath. Kaya nga po ang title natin pinamagatan pong Challenge Accepted. Yun nga lang ang tanong, tatanggapin po ba natin? Amen po ba? Ayan. So mamaya masasagot po natin yung mga tanong na yan. Okay? Sabi po naman dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 8 to 11, He stood and shouted to the ranks of Israel and said to them, Why do you come out to draw up in a battle array? Am I not the Palestine and you servant of Saul? Choose a man for yourselves and let him come down to me. Verse 9, If he is able to fight with me and kill me, then we will become your servant. Ako po naniniwala pagdating nung panahon po nila para masakop nila ang isang lugar, talagang may battle na nagagawa. Pero para hindi na sila pahirapan pa, maraming mamadamay pa, ang naging desisyon nila, o sige, pili kayo ng pinakamagaling nyo na lalabanan nung Goliath na yan. So sabi po dito, battle by champions was a common in ancient times in which the outcome of the battle will be decided between the two opposing warriors. So, ang nakalatag na lang is dalawa na lang. Kuha ka ng pambato mo, kuha ng pambato dito. Amen. At kung sino yung manalo, sa kanya yung lugar. Sila yung magiging servant. Amen po ba? Nanuunawaan niyo po yung panahon noon. Okay? So, verse 9, continuation lang po, sabi po dito nating Panginoon, But if I prevail against him and kill him, so ito na po yung, pag ito yung naging resulta, But if I prevail against him and kill him, then you shall become our servants and serve us. And then, sa verse 10, again the Philistine said, I defy the ranks of the Israel this day. Give me a man that we may fight together. So yun po yung kasunduan. Pag natalo ka, magiging servant ko kayo. Pag natalo yung kabila, vice versa lang. Okay? Nakuha po natin. And then sinabi ng isang Pilisteo na, sige, kumuha kayo ng pinakamagaling, yung pambato nyo na lalaban sa akin. At sabi ko kanina at binanggit ko po na ang bawat isa sa atin ay yung David na haharap sa Goliath na ito. Ang tanong, are we or are you man enough to face the challenge? Are we man enough to face Goliath ng mga buhay po natin? Are we? Ayan. Pero bago po natin sagutin, kailangan may maunawaan po muna tayo. Okay? Pero nung dumating yung challenge na yun sa kampo ni Saul, ito po yung naramdaman nila. Verse 11, When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. So, nung nalaman nila at lumabas po yung Goliath sa kanilang harapan, yung challenge sa kanilang harapan, ito yung naramdaman nila. Merong dismayed and greatly afraid. Hindi lang po kasi basta takot eh. May nakadugtong pa po, greatly afraid. Baka kung may kumot silang dala habang nakikipaglaban, baka nakatalokbong pa yung mga yan. Amen po ba? Ganun yung pakiramdam nila nung lumabas yung Goliath na yan. Pero ako po naniniwala bilang isang Kristiyano, ang mga pagsubok ay pinahihintulot ng ating Diyos. At meron po itong
dahilan. Sabi po, God allows challenges in our lives because it may be His way of creating change in us. Baka po kasi nagiging stagnant na po tayo. Baka nananatili na lang tayong baby sa kinalalagyan po natin. Pero kaya tayo pinahihintulutan ng mga challenges ng ating Panginoon para merong mabago po sa atin. Amen po ba? Kaya nagkakaroon ng pagsusulit sa school, di ba? Bago ka pumasok din ng trabaho, meron ding mga sinasagutan. Kaya may mga ganong mga challenges para makita kung meron man sa'yong pagbabago. Kung hindi man merong pagbabago, kung hindi meron namang mabago sa atin. Kaya pinahihintulot po ng Diyos ang mga challenge po sa ating buhay. In order to change your circumstances, you must accept your challenges. So kung tayo gusto natin ng pagbabago, gusto natin na may mangyari sa buhay po natin, yung mga challenges sa harapan po natin, kailangan po natin tanggapin. Kailangan nating harapin. So, will you accept the challenge? Para, ayan, medyo may unting amen na. May mga unting-unting tumatanggap na. Diba? Pero kung ito man po, itong mga challenges na ito ay tatanggapin po natin, kailangan ganito ang meron tayo. Or kailangan ganito yung gawin po natin. If we are going to accept the challenge, we must trust God with all our heart. Kung tatanggapin natin yan, kung haharapin natin yan, kailangan yung pagtitiwala natin nasa Diyos lang. Amen po ba? Hindi pwedeng ang pagtitiwala mo ay nasa kakampi ko. Wala namang problema na magtiwala sa kakampi mo. Pero in the long run, maaari ka niyang iwan. Amen? Pero sa pagsubok na meron ka talaga, personal challenges mo, ikaw lang din talaga ang haharap niyan eh. Amen po ba? Pero kung haharapin nga daw natin ito, sabi ng Lord, we must trust Him with all our heart. At alam naman po natin, binanggit po yan ng ating Panginoon. Proverbs chapter 3 verse 5. Di ko na po sinulat kasi medyo common verse na po siya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? Kung tatanggap tayo ng challenge, haharapin natin yan, buong puso nating pagkatiwalaan ang ating Panginoon. And then second, if we are going to accept the challenge, we must convince that God is faithful and powerful. Haharapin natin yung mga challenges na yan. Dapat sigurado tayo at tanggap natin at alam natin ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Naniniwala ako, may mga iniwan tayong mga challenges kasi meron tayo nito. At alam natin to. At kumbinsadong-kumbinsado tayo na ganito ang Diyos sa buhay natin. Tapat at makapangyarihan. Paano nasabi? Isaiah 55:11. Ano man ang banggitin ng ating Panginoon, alam natin na may mangyayari. Ganon makapangyarihan ng Diyos. Sabihin niya lang, may mangyayari. Naalala ko po yung mga ibang miracles na ating Panginoon. Nung siya'y nagkatawang tao. Diba? Sabi ng isang sunturyon, huwag na po kayong pumunta. Sabihin niyo lang nagagaling yung alipin ko. Naniniwala po ako gagaling. At alam naman po natin ang nangyari. Gumaling po talaga. Binanggit lang ng ating Panginoon. Nakaharap sila ng bagyo. Nagsalita lang ang ating Panginoon. Humupa ang bagyo. At doon po napatunayan gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya kung tatanggapin natin to, kailangan kumbensado tayo na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. And if we are going to accept the challenge, we must be led by the Holy Spirit. Kanina sinabi na natin, lean not on your own understanding. Kasi ang gusto ng Lord, tatanggapin natin ang challenge na yan, basta ang desisyon ay mula
sa leading ng Holy Spirit. Kasi kung sarili nga lang nating mga decision to, sarili lang natin ng mga gawain, for sure, magiging palpak. O hindi man 100% mong makuha, panigurado kulang. Pero pagdating sa pagsunod natin sa Holy Spirit na ating Panginoon, perfect at maganda po yan. Amen? At pag naglilid na ang Holy Spirit, kailangan bukas ang puso po natin, bukas ang isip natin, at susundin natin step by step ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Hindi tayo pwede magkaroon ng shortcuts. Amen po ba? Kasi ganyan magtrabaho ang ating Panginoon. Amen po ba? So kailangan, mga kapatid, sa pagtanggap natin sa challenges nito, kailangan, kung tatanggapin man natin, kailangan led tayo ng Holy Spirit. At ako po naniniwala, lahat ng Kristiyano, sa lahat ng pagdidesisyon nila, pagdidesisyon natin, kailangan led tayo ng Holy Spirit. Amen? At alamin din natin na itong mga challenges na ito, marami, iba't ibang klase po ito. Meron pong spiritual battle, at yung battle na ito ay difficult battle. At syempre, yung iba kaya ayaw minsan tanggapin tong battle na ito kasi ang battle na ito ay dangerous. Maaari at maaari tayong mapahamak o maaring may mangyari po sa atin. Pero, sabi ng Lord, be in charge of your life. Despite all the challenges, take action. Amen? Pagdating sa pagdidesisyon, pagdating sa mga challenges na yan, nasa sa atin lang yan. Nasa sa atin po yan. Amen? Kung tatanggapin po natin or hindi. Pero ang Diyos, nagmamadali. Ang sabi niya, take action pagdating sa mga challenges na yan. At bago po natin tanggapin yan, alamin po muna natin kung ano po ba ang challenges ng mga Kristiyano. Yung challenges na ito, ano po ba ito para sa atin? Ano po ba yan? Ayan, amen po ba? Ano po ba ito? So, iisa-isahin po natin yan. Meron pong 5, kung hindi po ako nagkakamali sa aking nagawa, meron pong 5 na gustong iparating sa atin ng ating Panginoon pagdating sa mga challenges na ito. What are challenges for us as believers? Sabi po, una, challenges are not asked but allowed. Sige nga po, sino po dito? O, itaas ang kamay. O, wala pong premyo to. Basta itaas yun lang po ang inyong kamay. Ang hiningi ang challenge sa buhay. Wala. Diba? Sino po ba gustong mahirapan? Amen po ba? Hanggat maaari nga, di ba? Ang prayer natin, Lord, wag mo akong pahintulot sa ganitong mga problema. Wag mo akong ipahintulot sa mga ganitong pagsubok. Pero sabi ng ating Panginoon, ang challenges na ito ay hindi hinihingi, pero pinahihintulot ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po ako, mga kapatid, sa oras na ito, yung mga dating natin, yung mga sitwasyon natin ngayon, naniniwala ko may kanya-kanya tayong challenges ngayon. Hindi ko man po yan alam, pero naniniwala ako may kanya-kanya po tayo. Amen po ba? Ayan. Kasi bakit? Alam naman natin ang sabi ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Walang pagsubok na hindi dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ayan naman po. Yan na po, no? Unang-unang linya pa lang ng ating Panginoon. Alam niya na. At alam na natin, talagang maipahihintulot ang Diyos na pagsubok sa buhay po natin. May darating at may darating po yan. Pero sabi ng Lord, tapat ang Diyos. May walang naniniwala. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Kayo mga challenges nyo, sa tingin ninyo, pakiramdam po ninyo, pakiramdam natin na hindi natin kakayanin. Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa mga challenge na pinahihintulot niya sa atin. Anong sabi niya? Siya ay tapat. At hindi niya tayo pahihintulutan na hindi
hindi natin kakayanin. Same verse, sabi niya po, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen po ba? So yung mga challenges po natin ngayon, kung meron yan, sabi ng Lord, malalampasan mo ito. Amen po ba? So napakasarap, no? So hindi man natin hinihingi, pinahihintulot, pero malalampasan po natin. So yan yung mga challenges ng ating Panginoon. At ano pa? Challenges are tasks that you are not familiar with. For sure. Amen po ba? Yung mga challenges na meron po tayong kaharapin, hindi naman po tayo familiar dyan. Yung iba sa atin, hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Kaya nga sinabi kanina, if ever natatanggapin natin yung challenges na yan, kailangan led tayo ng Holy Spirit. Buhay. At ganun din po yung ginawa po ni David. Amen? Sabi po sa 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 36. Sabi po dito sa 34, ngunit sinabi na David kay Saul, kasi po tinanong ni Saul si David, kung ikaw ba ay may experience na pagdating sa labanan. Pero ang sagot ni David ay ganito, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. So ang kinaharap niya ay leon at mga oso. Pero ang tanong sa kanya, naka-experience mo na bang makipaglaban? Literal, tao, mas mataas sa'yo, mas matangkad sa'yo, aral pagdating sa labanan. Pero ang sinabing experience o ang alam lang ni David, labanan ng leon at oso. So, ibig sabihin, pagdating sa challenge o pag-challenge niya kay Goliath, hindi siya familiar. Naunawaan po ba natin? Kasi bago lumaban po dito si David, siya po ay isa pong pastol. So wala po siyang experience pagdating po sa pakikipagdigmaan. Pero alam naman natin ang story. Diba? Alam naman natin ang nangyari. Pero pinapakita lang dito na yung challenge natin bilang isang Kristiyano, hindi po tayo familiar dyan. Hindi po natin alam kung ano yung gagawin dyan. Amen po ba? Basta tayo, alam lang natin, kasama natin ang Lord. Amen? Basta tayo, alam natin, ang lahat ng gagawin ko, Spirit-led. Amen po ba? Bilang isang Kristiyano, kailangan alam natin din kung ano rin po yung kaharapin po natin. Kaya po ito pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Pangatlo po mga kapatid, itong mga challenges na ito para sa atin makes you grow and mature. Amen? Kaya pala tayo pinahihintulot ng Lord humarap sa mga Goliath na ito, sa mga challenge na ito, para tayo ay lumago at maging mature. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So sabi po dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya'y isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So, ang dating dito mga kapatid, si Saul, parang tinatakot pa si David Amen po ba? Tinatakot, bata ka pa, hindi mo kakayanin to. Ito bihasa. Ito mahusay. Talagang dumaan sa mga training. For sure, hindi mo to kaya. Ayan po ba? Tayo po mga kapatid, personally, yung mga Goliaths na yan, minamaliit po tayo niyan. Pero sabi ng ating Panginoon, pero yung mga challenges na yan, once na tinanggap mo yan, ano sabi na? Ikaw ay lalago at ikaw ay magiging mature. Kung meron man tayo or bata pa tayo sa pananampalataya po natin, sabi ng ating Panginoon sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, o
O hindi lang to basta sa kabataan kundi sa atin. Kung medyo feeling mo kabataan pa ang pananampalataya mo sa Lord, pero sabi ng Lord, huwag mong hayaan. Hamakin ka nino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa inyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Amen? At gusto ng Lord na lumago po tayo at maging mature po pagdating po dito. Amen po ba? At ano pa po ba ang malalaman po natin pagdating sa mga challenges ng buhay po natin? Challenges are situations that will make your faith increase. Amen. Kaya po tayo pinahihintulot sa mga challenges para patatagin po ang ating pananampalataya. Hindi lang po basta yan mag-grow lang. Pwedeng mag-grow na pero konting pagsubok, bagsak agad. Pero tayo iba. Gumugro tayo pero yung faith din natin tumatatag. Kaya tayo patuloy at patuloy binibigyan ng Lord ng mga challenges sa buhay. At panglima po mga kapatid, itong challenges na ito are opportunity to be seen by others how you will respond to it. So gusto ng Lord na itong mga challenges na ito na makita ng iba kung paano tayo magre-respond. Lahat po tayo naniniwala sa isang Diyos. Amen? Naniniwala po ako lahat tayo kasama natin ang Diyos. Amen? At sa mga challenges na ito, sa mga hindi pa nakaka-experience sa ating Panginoon, pakita natin na sa pamagitan ng mga challenges sa buhay natin, may Diyos sa buhay natin. Kaya sa pagtanggap natin sa mga challenges na yan at pag yan na pagtagumpayan natin, hindi ang galing mo ang makikita. Hindi dahil sa nakuha mo yung 2 gold medal na yan, kung hindi ang makikita sa iyo ay ang Diyos. Amen po ba? Yan yung sinabi. Sinabi ni David, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. So depende po yan sa pag-response natin pagdating sa mga challenges po natin. Amen? At verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, kay Yahweh ang labanang ito at hindi ibinigay niya kayo sa aming mga kamay. So ibig sabihin yung mga challenges na yan, kaya pinahihintulot yan na ating Diyos dahil hindi ikaw ang lalaban. Hindi tayo ang lalaban. Diyos ang haharap dyan. Amen po ba mga kapatid? Diyos ang haharap sa mga challenges po ng buhay natin. Kaya po mga kapatid, naunawaan natin kung ano ang challenges, kung ano yung gulayat sa buhay po natin. So dito na po ako magtatapos mga kapatid. Ngayon ang tanong, will you accept the challenge?